Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is pag-usapan natin. Ito pong si Rodante Marcoleta. Ayan mga kababayan. Yung nakikita nyo po dito sa ating screen ay balita po noong April 27, 2022. Na kung saan ito pong si Marcoleta ay kumandidato po bilang senator noong election 2022. Pero nag-withdraw sa Senate race mga kababayan. Ang dahilan daw ay ang poor showing niya sa mga pre-election surveys. Yan yung 2022. Ngayong 2025, ganun pa rin eh. Bagsak pa rin siya sa election surveys eh. Diba? Kahit saan ka tumingin, sa Pulse Asia, Publicus Asia, SWS, RPM ba yun? Lagi siyang tanggal eh. Hindi nga siya pumapasok sa mga kababayan sa top 20. So malamang itong si Marcoleta, mag-withdraw muli dyan po sa Senate race. Kasi mga kababayan, ngayon pa lang, talaga nakikita natin na laglag po. Hindi po pumapasok itong si Marcoleta sa mga surveys, sa top 12. Mas lalo na. Pag ito sinabi ko sa mga kakampings dyan, baka meron sa mga kakampings na medyo nabudol ni Marcoleta at balak iboto si Marcoleta. Ito mga kababayan, kung matatandaan ninyo, ito pong si Representative Joey Salceda ay nagain po ng bill dyan po sa Kongreso at gusto niya nga mabigyan muli ng prangkisa ang ABS-CBN. Okay, so gusto niyang mabigyan muli ng prangkisa dahil ayon daw sa SEC. Ito naman daw ay itong ABS-CBN ay hindi daw lumabag sa anumang batas, wala namang utang. At para maibalik, ito mga kababayan, the SEC and the BIR during House deliberations on the ABS-CBN franchise in the previous Congress certified that the franchise grantee did not violate ownership restrictions and did not have pending tax liabilities. Ayan. So ako mismo, pabor ako na maibalik ang prangkisa sa ABS-CBN kasi ito po ay makakatulong sa ating mga kababayan na mabigyan muli sila ng trabaho. Kasi kung matatandaan natin, 11,000 po na mga kababayan natin ang nawalan ng trabaho nung tinanggalan nila ng prangkisa ang ABS-CBN. At kasama po dyan si Marcoleta. Diba? Si Marcoleta, si Boying Remulla. At nabanggit ko yung mga pangalan eh. Ang mga pumirma doon na mga sikat na personalities, si Camille Villar, si Dan Fernandez nga nadamay eh. Hindi pala pumirma ito para mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Sino pa? Paulo Duterte, kumontra din. So marami po mga kababayan ang hindi natin alam na kumontra para hindi po ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. At isa na po dyan, sa talagang sigaw na sigaw, galit na galit mga kababayan, ay itong si Rodante Marcoleta. Ngayon mga kababayan, nagpasa po si Joey Salceda, kaibigan po ito ni Marcoleta. Naghain po siya ng bill na layon ngang mabigyan muli ng prangkisa ang ABS-CBN. Ngayon, eto na. Hindi pa po nagsisimula ang pag-hearing po dyan sa bill na yan. Ito pong si Marcoleta, kumukontra na at sinasabihan niya si Joey Salceda na mali. Ito nga ginagawa ni Salceda na kahit magkaibigan sila, dahil dito sa prangkisa na isinusulong ni Salceda ay maaaring masira ang kanilang pagkakaibigan. Mapakinggan natin si Marcoleta tungkol dyan mga kababayan dito sa kanilang programa sa Net25. Ito mga kababayan Etong Iglesia ni Cristo, akala ko ba patas kayo? Akala ko ba neutral kayo? Pero bakit nandyan lagi si Marcoleta? Net25. So dito nakikita natin itong Iglesia ni Cristo ay ginagamit ng mga politiko. Kaya huwag nyo sasabihin, Iglesia ni Cristo na kayo'y patas. Kasi nakikita ko, katulad niyang programa ninyo Net25, nagiging na kayo, bias na kayo nagagamit na kayo ng politiko Sa totoo lang, yung rally nyo nga, na sinasabi ninyo na for peace,
Lagi sinasabi, nag-aaya si Harry Roque, punta kayo doon, ipakita ninyo ang suporta ninyo kasi yung rally na yan ay pagkontra sa impeachment ni Sara Duterte. Ibig sabihin, ginagamit kayo ng politiko. Laging sinasabi yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay hindi po kami sumasama dyan sa politika. Kaya kami mag-rally para po sa kapayapaan. Sabi nyo lang yun. Pero ginagamit kayo ng politiko. Ginagamit kayo ng Marcoleta. Ginagamit kayo ni Harry Roque. Tapos sasabihin nyo, neutral kayo. Huwag nyo na pinagloloko ang taong bayan. Kung neutral kayo, huwag nyo isama yung mga politiko dyan. Si Harry Roque pa nga nag-aaya. Punta kayo dito, sama kayo. Paglaban natin ang pagkontra ng impeachment kay Sara Duterte. Ayun yung dahilan, panoorin ninyo yung sinasabi ni Harry Roque sa kanyang Facebook page. Punta kayo, January 13, dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi kontra yan sa impeachment ni Sara Duterte. So, sino ba talaga nagsasabi sa inyo ng totoo? Tapos, itong Net 25 na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Ginagamit ni Marcoleta. Si Marcoleta nandito laging guest. Dapat hindi kayo nagsasama ng politiko dyan. Pag-usapan nyo tungkol sa sa religion ninyo. Pinag-uusapan ninyo mga kung ano-ano, tapos may sisiraan kayo ibang mga politiko, di bias na kayo. Diba? Kaya sa totoo lang sa mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo, tingnan din ninyo. Kasi baka nagagamit na kayo. Kasi alam ko naman yung iba sa inyo ay talagang naglilingkod lang sa Diyos at talagang neutral. Pero ito mga kababayan nakikita natin ginagamit kayo ng mga politiko sa programa ng Net 25, maririnig natin si Marcoleta na talaga ito, kontrang-kontra na naman siya dito sa pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Makinig kayo mga kakampings dyan. Tingnan ninyo kung ano sasabihin ni Marcoleta. Talagang gigil na gigil siya. Ba't ka ba gigil na gigil sa ABS-CBN? Gigil na gigil siya at tayo niyang mabigyan ng prangkisa itong ABS-CBN at masisira daw ang pagkakaibigan nila ni Joey Salceda dahil nga pinipilit daw na itong isa na mabigyan muli ng prangkisa itong ABS-CBN. Pakinggan po natin. Sentruhan po ang Bicol. Sana naman Dahil siguro dahil sa isang mama na pinipilit na ibalik yung isang prangkisa. Malay mo, minsan ay mapaglaro ang tadhana dyan. Ganun ba? Parang paramdam mo ba yan? Huwag mong bibiruin ang tadhana dyan. Oo. Sige po. Pag binalikan ka niyan, hindi mo alam kung saan siya kahampas sa'yo. Diba? Sana ikaw na lang. Kaysa pati yung mga kababayan mo, nasasangkot, diba? Naku. Hindi ba kami nagkikita dyan Gaya ng pinangako ko sa'yo, pagka nagkita kami, pagsasabihan ko talaga ganun po? Oo. Ako naman naniniwala mula nung makilala ko, kahit mula kung makilala ko. Kapag nakita niya raw si Salceda, pagsasabihan niya. Kasi nga pinipilit ni Salceda na mabigyan ng prangkisa itong ABS-CBN. Sabi ni Marcoleta, pag nakita ko yan, hindi pa kami nagkikita pag nakita ko yan, pagsasabihan ko yan. Alam ko magkaibigan kayo ni Kong Joey Kong di ba? No, wala namang problema doon. Ang sinasabi ko, kung minsan sa magkakaibigan, hindi naman yun ang issue Bagay. Di ba? Ang pinag-uusapan natin, kahit magkakaibigan kayo, pagka naman alam mong may mali na doon sa kanyang iginawi, katungkulan mong itawid siya, ituwid siya kung talagang kaibigan mo siya. Bilang isang Okay. So yan mga kababayan, sinasabi niya na mali daw itong pinipilit ni Congressman Joey Salceda. Yun nga yung pagbibigay muli ng prangkisa sa ABS-CBN. So kakausapin niya raw si Salceda kapag nagkita sila at sasabihin niya na mali na mabigyan ng prangkisang ABS-CBN. Kaya makinig kayo mga kakampings Mga kakampings, makinig kayo. Alam ko marami kayo, milyon-milyon kayo. Kaya pakinggan, sige, diretso muna natin bago natin banatan na itong kupal na to. Tunay na kaibigan. Kasi yung mga iba, dahil sa nataguriang magkaibigan sila, maring nag-aalala, nag-aatubili, kung minsan nahihiya pa na pagsabihan man lang. Ako hindi, harap-harapan sasabihin ko sa kanya. Huwag kang magsisinungaling sa sambayan ng Pilipino. Ayun, bilang isang tunay na kaibigan ko, tama. Mahirap yung kaibigan konsentidor. Alam mo nang pag hindi ka nakinig sa akin, ay hindi na kita isasali sa aking mga kaibigan. Ganoon? Ganoon naman ako.
Kasi pag pinagsabihan kita, At hindi ka nakinig, hindi ka nakinig, paano pa yung pagkakaibigan naman natin? Di ba? baka naman ma-realize na tama ka kayo kung bilang isang tunay na kaibigan may pagkakamali ako, bayan, tatama ako na yan. Ayun, Okay, so yan mga kababayan, narinig nyo naman narinig ninyo. Talagang masisira ang pagkakaibigan nila kapag pinilit ni Joey Salceda itong pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Kung ako naman kay Joey Salceda, sasabihin ko kay Marcoleta, pakialam ko sa'yo. Kung ayaw mo ako maging kaibigan, pakialam ko sa'yo. Basta importante sa akin, maibalik ang prangkisa ng ABS-CBN. Ha? So, sa'yo, Marco Beta, ano naman? Ako, pag kaibigan ko to, ako lang maging kaibigan to. Kasi yung katukbiran nito, bakit ba ayaw mo sa ABS-CBN? Ayaw mo mabigyan ng trabaho itong 11,000 kababayan natin? O ano ba problema mo? Ano ba pinagdadaanan mo? O ayaw mo lang mapahiya? Kasi alam naman namin na talagang noon pa ay kumontra ka na at ayaw mong maulit na mapahiya ka uli. O, ayan mga kababayan. Sana maulit to. Ito. Yun nangyari noong April 27, 2022. Sana maulit uli. Ano yon? Na mag-withdraw muli itong si Marcoleta sa pagtakbo dyan po sa Senado. Kasi mga kababayan, dahil po sa poor showing noong mga panahon na yan sa election surveys, kaya siya nag-withdraw. Ngayon, poor showing pa rin Bagsak pa rin siya sa survey At mas lalo siyang babagsak kung hindi siya susuportahan ng ating mga kababayan kakampings. Kaya mga kababayan, tandaan ninyo, etong si Marcoleta, ngayon pa lang, ayaw na niya talaga na mabigyan ng prangkisa ABS-CBN. Pinanindigan niya yung ginawa niya nung kailan ba yon? 2020 ba yon? So, ayan mga kababayan, wala kayong aasahan kay Marcoleta, kayong mga kakampings. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, ilaglag nyo na to mga kababayan. Wag nung hayaang makapasok to sa Senado. Kasi kapag pumasok ito sa Senado, yari kayo. Kaya kaysa tayo ang yariin ito, siya na yariin natin. Sigurado yan mga kababayan, mag-withdraw yan sa Senate race. Hintayin natin, bago mag-election sa 2025, mag-withdraw yan dahil bagsak yan sa survey. Ngayon pa nga lang, nag-reklamo na yan sa ilang mga surveys, bagsak siya kaya abangan na lang natin yung muling pag-withdraw na itong tulongges na to. Okay, kaya muli paalala po sa mga kababayan natin mga kampings, ayaw po talaga ni Marcoleta na maibalik ang prangkisa ng ABS-CBN. Kaya ngayon pa lang, alam nyo na gagawin nyo. Ilaglag nyo na to sa inidoro. Okay, so ilang muna mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.